Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig nitong sikat masyado na estasyon. Wow! Ikaw na! Attorney, sandali ha. Saan ko kayo ilalagay? Abogado or supporters ni BP Sara? Ay, hindi naman. Ano na lang, abogado lang. Lawyer ka. Okay. Ipaliwanag niyo sa amin, gusto niyong kumuha ng TRO para mapatigil pansamantala yung impeachment trial? Hindi. Okay, okay. Yung so far as the appointment kasi ng presiding officer, that's one of the issues now. Kasi kung basahin mo po yung Article 11, Section 3.6, kung ang presidente yung on trial, yung Chief Justice ng Supreme Court yung presiding officer, dapat. But all other officers, kasi members of the Constitutional Commission, yung Vice President, the Ombudsman, no? Ang mag-preside niyan is yung Senate President. Ang nangyari kasi dito sa atin, no? Iba, noong June 3 of 2026, inamend nila yung Rule 2 ng Senate Rules, no, in so far as the impeachment proceeding is concerned. Ang nangyari nung June 3, wala naman silang quorum, 12 lang sila. And yung amendment naman was not preceded by 1 day advance notice required under Section 136 of Rule 51 of the Senate Rules, which provides for a motion in the amendment of the rules na dapat may 1 day notice. Tapos, they likewise amended it when the Senate was in its legislative functions and not as an impeachment court. Ang sa amin lamang kasi nito is sa kalaki ng gastos na ginagawa natin dito sa impeachment trial na ito, gusto namin tama and in accordance with the Constitution. Kasi ngayon lang ito nangyayari, this is a constitutional aberration na meron tayong Senate President at may presiding officer na yung nakasaad sa Constitution necessarily implied under Article 11, Section 3.6 na dapat yung Senate President yung mag-preside. Ang Senate President ang mag-rule on relevancy, materiality, and any and all objections. Meron pa siyang power to enforce yung mga decisions niya on objection. Any and all proceedings na gagawin niya, pwedeng questionin ulit. Di walang katapusan ito. Gusto namin na kung magkaroon ng impeachment proceeding man, o hindi talaga mag-grant yung aming earlier petition in court, it should be done in the proper process. Hindi yung maling-mali ang ginagawa natin. Yun po ang punto po namin doon. Pero attorney, sandali, para malinaw, pinatitigil nyo. In so far as kung mag-continue na ang presiding officer ay hindi Senate President, kasi mali yun. Nakasaad sa ating Constitution, necessarily implied na dapat yung Senate President ay ang mag-preside doon. Hindi po yung presiding officer elected by the Senate. That is a constitutional aberration sa tingin namin. Oo, pero nagsimula na po ang impeachment trial at siya po nanatiling presiding officer. Kaya nga po, kinakailangan tayo dumulog sa Korte Suprema kasi only the Supreme Court can act on this under Article 8, Section 1 if there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Kasi constitutionally void ab initio itong ginagawa natin. What if matapos na, kunyari hindi makonvict si BP Sara, meron na namang ipa-file na impeachment complaint kasi void naman yung proceedings, kaya hindi naman Senate President yung nag-preside. In accordance with the 1987 Constitution, necessarily implied doon na dapat Senate President yung mag-preside. Wala mangyayari sa bansa natin. Sige lang tayo impeachment complaint, ang gastos-gastos. It is even causing so much divisiveness in our nation. Yung dapat sana na kasuhan natin yung mga kurako talaga dahil sa mga flood control funds. Wala namang ginagawa. Sila sana yung dapat nating ipa-impeach yung mga nag-cause doon. Instead, dito tayo nagko-concentrate, which is really time-consuming and very costly on our part and very divisive. Okay. Attorney, wala bang bigat yung nagbutuhan naman sila? Gusto nyo ba na presiding officer si Judge Escudero na nalo siya by 12-8? Ganito yan. The Senate has the power under Article 11, Section 3A to promulgate its own rules unless if it is expressly provided in the Constitution or necessarily implied therefrom. Kasi yung rules ng impeachment ko, yung
ang ating konstitusyon ay naglalagay ng tamang proseso. Yung hindi nakalagay sa konstitusyon, pwede mo yun i-cover under the rules of procedure. Pero dito necessarily implied kasi na yung Senate President ay siya ang mag-preside. Kasalanan ng mga senador natin, nagpili-pili sila ng Senate President, sa tingin pala nila, ininsulto pala nila, hindi pala kaya, nag-appoint pa sila ng presiding officer. Ano yun? Kasalanan ba namin kung dudulog kami sa Korte Suprema at tamain ito? Dapat pumili sila ng tamang Senate President na makapag-preside. Kung gusto nila si Senate President Francis Escudero, edi elect na lang nila si Francis Escudero para hindi na ma-question ulit itong proseso na ginagawa nila. They are infecting their own procedure with voidness. Yun ang aming tingin po dyan. Attorney, ano po ang inyong reaksyon na lang? Alam nyo, itong sina Attorney Torrio nang gugulo na lang, delaying tactics. Ay, hindi nanggugulo yan. As a matter of fact, we are trying to correct the wrong being perpetrated here. Kasi hindi ito panggugulo, pangtatama po ito. Kasi kung i-analyze mo itong ginagawa namin, what if papatuloy yan na ganyan? All of a sudden, merong mag-question yan sa Korte Suprema. Kasi void yan. Bakit dalawang tao ang nandun na parang dalawa yung presiding officer, Senate President? Don't you know that since under the 1987 Constitution, it is the necessarily implied on Senate President. What if bigla na lang the Senate President, i-overrule niya yung mga ruling ng presiding officer, which theoretically that can be done because he is the presiding officer. Anong mangyayari sa atin ngayon? Ang gulo-gulo. Attorney, honestly, straight to the point question, wala kayong tiwala kay Judge Escudero? Hindi po. Kung gusto nga nila na siya ang magiging Senate President, edi siya na lang i-elect nila, piliin na lang nila para magiging tama. Ang gusto natin, tamain yung proseso para kung anong maging resulta dyan, edi question na, may tuldok na yung ating proceedings. Hindi ito babahiran ng ano bang question. Politika. Kasi kung ipatuloy na dito, may bahid na mali. Diba? Opo. Kung may bahid na mali, tapos may mag-question na naman ulit, tapos magpag-file na naman ng impeachment proceeding ulit next year kay VP Sara Duterte, naloko na tayo, wala na tayong ginagawa, puro na lang pag-divert ng attention sa flood control scandal. Yun ang imbis na yung flood control scandal ang tutukan natin ng pansin, sige na lang, trial na naman tayo ulit next year kasi somebody will question the proceeding. Attorney, umaasa ho ba kayo, nakakatigan kayo ng Korte Suprema? Well, I am hopeful, pero depende talaga yon sa Korte Suprema. At the very least, dekano ako ng law school, Opo. ginawa ko yung sa tingin ko anong dapat gawain para matama yung proseso. Opo. If ever, wala pong sagot, tuloy-tuloy po ito. Pero meron po tayong 3 senador na nakakulong. Yung isa po nasa ospital. Attorney, if ever, hindi sila pinayagang bumoto, kayo ho ba'y aapila again? Ito ba'y questionin nyo rin? I hope no. This is not new to us, no. Opo. Noon po, noong July 25, 2007, nung nakakulong si Senator Antonio Trillanes, a majority of senators, 14 out of 23, passed resolution, joint resolution number 765 in November 2008, amending the rules of the Senate by incorporating a rule to allow senators to participate in Senate sessions, hearings, and meetings through remote or electronic means. If this was done before, hindi nga lang na-implement, pero this was done. So this is possible. And not only that, on May 4 of 2020, the Senate also adopted resolution number 373, seeking to amend the rules again to allow participation in plenary sessions and committee hearings via teleconference. Yun naman yung kay Senator De Lima. So if this was done before, there is no reason that this cannot be done today. So kaya nga po, senador pa naman sila, they're entitled to presumption of innocence. Sana yung ating mga senador, alam mo ang mundo ay weather lang. Bilog. Baka bilog. Baka mangyayari in the future silang makasuhan kasi dapat sa kanila meron din yan dapat mga makakasuhan dyan. Ang daming tumanggap ng maleta dyan kung mangyayari sa kanila yan at hindi rin sila ipaparticipate, sila na naman ang tatahol-tahol ngayon na dapat we are entitled to presumption of innocence. Dapat gawain nilang tama,
gawa sila ng resolution allowing teleconference. Ginagawa ito sa lower house Maski Opo, nga opo. voting doon sa lower house, pwede nga text bakit hindi natin ito gawain sa Senado? Yun lang po. Attorney, as a Amiga. lawyer, ano po, ano masabi nyo sa defense team? Okay ba sa inyo? Nagmamatsyag kayo, nanonood kayo, okay naman? Nagmamatsyag ako, okay naman na karapatan kasi nila na mag-object din. Tama. Karapatan nila yun kasi that is their style, and besides, the object of the defense is to prevent any and all allowable any and all inadmissible evidence. So sana maintindihan ng Opo. taong bayan din yan. Ang iba parang sabi nila ay parang irritating naman masyado. Irritating. Oo. Yung mga gano'n na strategy nila yun na ganun ang gagawin. Let us respect that kasi we are witnessing a trial. We are not ang ginagawa nila is not to please you. Tama. What they are doing is to let only those admissible evidence to be admitted. Kung ayaw mo, hindi, wag kang magtingin ng trial. Oo. So, bakit the trial is held not to entertain you. If you are irritated, hindi, wag kang tumingin. Ganyan talaga ang kaso. Oo. Attorney, kumusta na ho? Attorney, kliyente nyo ba o tinutulungan nyo rin si Senator Marcoleta? Hindi. Gusto kong tumulong pero hindi pa kami nagkausap. Last namin kausap nung nandun ako sa Senado during the time nung nandun si Senator Bato de la Rosa, and then yung yung petition sana namin na ipa-file for the Senate. But after that, marami din kasi akong concerns, hindi na kami nagkausap Kumusta po si Ginoong Kibuloy at si Sen Bato? Si Pastor Apollo Sikibuloy, bago lang ako nagbisita sa kanya, he's monitoring the events that are unraveling in our nation. Opo. He's concerned, but he is, I'm very glad that he is healthy now. Hindi katulad noon na palaging balik-balik sa Hospital. korte, and balik-balik sa ospital, and he's hopeful na somehow justice will be done to him. Sana makalaya na po siya. Si Sen Bato ho, meron pa ho ba kayong communication? Wala. I only communicate through his staff as well as his family po. Opo. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, Attorney Torion? Yun nga, sana wag nilang i-misinterpret itong ginagawa natin. Tinatama natin kasi ngayon lang kayo nakakita na mayroong presiding officer, meron pang Senate President. Ang isa flower base, yung isa maling-mali. So kailangan natin na tamain ito kasi baka merong mag-question later, null and void talaga yung proceeding. So I have to do it not only in order to correct everything. Dekano ako nung law school, I teach law. So law should be applied properly, decently, and justly. Yun po ang ginagawa po natin. Sana maintindihan po. Attorney, maraming salamat. Mabuhay kayo. Eto na ho, malapit na Thank ho. you. Mag-monitor na ho tayo. Thank you! Sige po, salamat. DCXL. Pulso ng Metro! Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Thank you! Napagbigyan tayo ni Attorney Israelito Torion. So, inano ko kinlaro ko kaagad, Attorney, anong ilalagay namin as a legal counsel ni Vice President Sara Duterte or ano man, sabi niya, no, ako ay bilang isang abogado. Diba? So, gusto lang naming itama. Nilinaw ko rin, TRO ba ang inyong hinihingi? Kasi pag TRO, pansamantala lang, di ba? Temporary restraining order. Then after that, continue yung paglilitis. Sabi niya, nililinaw, ang point niya is pinatitigil talaga nila. Dahil from the beginning may problema na. Ang isang problema ang sinasabi nila, so sabi niya doon, Jel, bakit dalawa yung presiding officer, yung isa flower base? Ano yung isa taga-dilig? Taga si Atty. Torion. Ano yung isa taga-dilig? Yung isa flower base. Oo. Anyway, dahil may problema na sa simula pa lang. Okay? Then second, sabi niya ay, huwag kayo magalit sa akin kasi wala akong intensyong i-delay ito. Huwag kayo magalit sa akin. Hindi ito utos ng sinuman. Ito ay dapat linawin once and for all kasi mahirap na kung nagkahatul-hatul na tapos
sa simula pala may problema. So ang ginagawa namin hindi na po aksaya sa pera. Maraming salamat kay Attorney Torion sa oras. Samantala puntahan po natin mga kasama. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Kasama na ho natin ang Senado Radyo Mansais Conde Bata Conde. DZXL Report. Radyo Lourdes nag-convene na nga itong Senate Impeachment Court para sa pagsisimula ng Day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pumapasok na sa loob ng